Laglaga na, DLSU at UST agawan sa twice to beat advantage. Kanino pipito ilalaban ang kanilang koponan? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Isa na namang breathtaking na laban ang ating matutunghayan sa pagitan ng DLSU at UST Women's Volleyball. Katulad na nga ng palagi nating sinasabi, ay hindi talaga tayo binibigo ng dalawang koponan na ito na bigyan ng magandang laban ang mga fans. Paniguradong walang maagang bibitaw sa dalawang team dahil ang kanilang kapalaran sa semis ang nakasalalay rito upang maging mas malaki ang tsansa nilang makapasok sa finals. Kapwa nga all-1 ang record nila this season since sa first round meeting nga nila ay tinaob ng UST ang Lasal sa kanilang 5-trailing matchup. Habang binawian naman ng De La Salle ang UST sa second round at tinalo nga ang mga ito sa isa ding 5-trailing matchup. Kaya naman hindi nakapagtataka na talagang palaging intense, dikit at mainit ang kanilang pagharap. Well, bawat team nga ay may kani-kaniyang kahinaan at kalakasan. Ang consistent performance naman ni Team Captain Angel Canino ay hindi nawawala. Bigyan man siya ng mga out-of-system sets, ay talagang hahampasin at ipupuntos pa rin. Habang pagdating naman kay Shebana Laput na nagiging go-to girl din ng team, ay medyo nagiging inconsistent din siya especially sa latter part ng game. Madalas nag-e-error dulot na rin ng mahabang oras ng paglalaro or over-fatigue. Habang kapansin-pansin naman ang mababang performance ngayon ni Aliyah Malaluan na ine-expect ng DLSU fans na mag-step up since senior na rin ito at kailangan ng tulong ni Angel sa kanyang opensa at depensa. Subalit sa nakaraan ng laban ay pumuntos lamang ito ng 2 points. Nararapat din na maging maganda ang balasa ng players ni Coach Ramil. Kung hindi giving ang tandem ni Shevana at Nicole Reyes, ay palitan at magstay muna kay Soreño at Tolentino. Sa nakaraan ng game ay maganda ang performance ni Tolentino sa isang set, pero pinalitan pa rin ito ni Nicole Reyes sa sunod na set. Nararapat talaga na ipulido ni Nicole ang mga sets niya. Nagpapakita rin naman siya ngayon ng mga combination plays. Nga lamang ay nakakalimutan niya minsan ang mga middles, which is si Amy Probido na kailangang mapagana. Kailangan din na magandang kanilang floor defense at reception dahil ito rin ang kadalasan ang kahinaan nila. Kaya naman nahihirapan si Nicole na makagawa ng magandang plays. Habang for UST naman, ay kinakailangang hindi mawala sa laro si Reg Jurado. Dahil sa kung noon ang nakikita ay si Poyos ang nagdadala sa UST, pero ngayon si Jurado ang tumatayong puso ng Tigersess. Mabilis, pulido at matalinong pumalo si Jurado, kahit nga mga out-of-system plays ang iba to sa kanya. Samantala ay kailangan naman ng variations ng attack ni Poyos at hindi puro power lang. Gayun din sa service line, sayang ang mga puntos na napapamigay kapag malakas ang palo. Cassie Carvalho nangangatal sa crucial part ng game. Kitang-kita nga ito sa laban versus NU na hindi magaganda ang set sa spiker at hindi na kinukonsider ang mga blockers ng kalaban. Talagang makikita kung gaano siya nararattle sa game. Kaya nga nung nakarang game kontra NU ay nilabas siya at sinab si Wahe. Habang kailangan pa rin gumana ang mga blockers upang hindi maging malawak ang sakop ni Detdet sa depensa sa likod. Maganda naman ang pinapakita ni Sophomore Herlongo pero kailangan niya ring ingatan ang mga palo niya lalo na sa mga dikdikang laban ay nag-e-error siya. Actually ay prone pareho ang dalawang team na ito sa errors. Patibayan na lang muli ng kapit ito. Sa palagay nyo ka-Volleyball Nation, muli na naman bang matutunghayan ang 5-setter game? Sino ang mananaig? Sino ang angat? At makakakuha ng twice to beat advantage. Ka-Volleyball Nation, i-comment mo na ang pambato mo. Anong masasabi mo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.